Hindi malaman ni Kathleen ang dahilan kung papaano i-handle ang sitwasyon nang ipatawag siya ni Mr. Gandarosa, ang nagmamay-ari ng ahensya ng Local Expert Artist Agency, ang may hawak sa kanya at nag-handle sa lahat ng kanyang trabaho. At the same time, ay kanyang long-time boyfriend na fiancé na niya ngayon. Kabado siyang humarap sa pintuan. Huminga muna siya ng malalim bago pumasok upang maikubli ang nararamdamang kaba. "Glad that you came, Kath," mahinahong sabi ni Ernest Gandarosa. Subalit mahahalata sa tono rin ito ang frustration. "Honey," malambing na tawag ni Kath sa boyfriend. Hahalikan na sana niya ito subalit mabilis na umiwas ang binata. "Be professional enough. Tandaan mo na sa trabaho tayo kaya wag kang ganyan." Anito't naiinis pa sa dalaga. Napakagatlabi si Kath. Mukhang galit na nga ang nobyo nito. Pero at the same time, sumama ang loob niya. Hindi naman ganito ang boyfriend niya noon. Kahit gawan pa siya ng mga issue ng kanyang mga bashers, nagagawan nila yun ng paraan. Pero ngayon, ramdam talaga niya na may pagbabago. "Look, ilang beses ko na sa iyong sinabi na mag-iingat ka lagi sa mga kilos mo kasi public figure ka. Pero hindi ka pa rin nakikinig. Kaya iyan, ikaw ang pinalabas na kabet ni Raymond, kaya naghiwalay sila ng kanyang asawa." Nag-init ang tenga ni Cass sa narinig. Bakit nagagalit ito eh? Wala namang katotohanan ng lahat ng yon. "Oh my goodness, Ernest! I and Raymond are just talking around." "Around? Sa labas ng party? Sa medyo madilim na lugar?" Nagsalubong ang kilay ni Kath. Pinaparatangan ba siya nito? "So naniniwala ka na may relasyon nga kami? Sa mga magdadaang araw, wala silang makukuhang evidence kasi wala ngang kami." Diin pa nitong sabi. "Ang sinasabi ko, wag kang pakalat-kalat." Nagulat ang dalaga kasi tinataasan na siya nito ng boses. Noon naman, hindi ito nanunumbat kung hindi naghahanap ng solusyon. Hindi kagaya ngayon na nakikipag-argumento na ito sa maliit na bagay na madali namang solusyonan. "Nagbago ka na nga. Hindi ko nga alam ang reason mo kung bakit hindi mo pinapublic ang 5 years relationship natin. We're even engaged at mga kakilala lang natin ang nakakaalam. Di sana, hindi ako nasasangkot sa mga issues na walang basehan." Nasapo na lang ni Ernest ang kanyang noo. "Napag-usapan na natin yan, Kath. And don't bring our relationship into this argument." Kahit sabihin ko naman na hindi ko na uulitin, may magbabago ba? Kahit ano pang gawin kong pag-iingat, hindi ko pa rin hawak ang mga susunod na araw. Hindi ko nga alam kung hawak ko pa bang puso mo. Umigting ang panga ni Ernest sa sinabi nito. "Apektado tayo rito dahil maaaring i-cancel ng mga endorsers mo mga produkto nila. Kaya pwede ba? Makinig ka sa akin. Sinabi mo sa akin ang mali. Okay, hindi ko na uulitin. Bakit hindi solusyon ang hanapin mo kagaya ng dati? Bakit nakikipag-away ka sa akin sa alam mong hindi naman makatotohanan? Hindi naman siguro selos kasi. Nandun ka sa party na yon. Nasa showbiz industry tayo. Kaya hindi maiiwasan yan." Parang natauhan naman si Ernest sa sinabi ng nobya. Kaya natahimik ito. Kinalma ang sarili at umupo. "You may go now. Hahanapan ko to ng solusyon." Yun lang. Ganun lang yon para kay Ernest. Sumama ang loob niya sa nobyo. Ibang-iba na siya. Parang wala na siya sa kanyang katipan. Bumalatay sa mukha niya ang pagkadismaya. Habang pinagmamasta ng nobyo na, pinatalikod ang kanyang swivel chair. Habang hinihilot nito ang kanyang sentido. Kaya naman padabog siyang umalis habang maluha-luha. Dahil sa nonsense issues na yon, mas lalo tuloy lumakas ang hinala niya na totoong naririnig niya noong may kausap si Ernest sa kanyang phone. Pero in denial pa rin siya kasi 5 years na sila. Pakiramdam niya ay gumagawa ito ng paraan para magkaroon siya ng pagkakamali, para maghiwalay na sila. Ayaw niyang sumuko, lalo pat wala siyang malakas na ebidensya. Isa pa, may current movie siyang ginagawa, kaya kailangan niya mag-focus. Sana, infatuation lang yon, which is temporary feelings lang yon, dahil malapit na rin silang ikasal. And afterwards, marirealize niya na she's really the one. Nakakahibang pero mahal niya si Ernest. Hindi niya ito susukuan kung ganitong away lamang. Nagring ang cellphone ni Ernest habang nag-iisip siya.
Kita niya sa karatula ng kanyang cellphone ang pangalan ni Ayla. Napangiti siya nang sagutin niya yon. "Hello babe." Nakangiti niyang sagot. "Babe, don't forget ah." Pabebeng sagot ni Ayla sa kabilang linya. Ang babaeng kontrabida sa pelikulang Ang Bida ay si Kath. "Makakalimutan ko ba naman ang second anniversary natin? And by the way, nabili ko na ang gift na gusto mo." "Really? You're so sweet naman. How about Kath? Baka mamaya magkasama na naman kayo." Nakasimangot nitong tanong. "No, gumawa ko ng away namin. Paniguradong mag-aantay yun na suyuin ko siya kaya okay lang. Hindi niya ako pupuntahan kaya malaya tayo mamayang gabi." Abiso nito. Napahagikik naman ng isa. "Kawawang Kath, kung bakit kasi hindi mo pa siya iwan eh. I hate her." "At the right time babe, kapag umangat ka na. Saka malaki-laki na rin kasi ang naiambag ni Kath sa agency. Kilala na rin siya ng mga staff and other closest friends and relatives namin." Napairap sa ere ang isa. "Mahal na mahal mo talaga siya, no?" "Babe, it's not that. Ikaw bang bubuntisin ko kung hindi kita mahal? Aabot ba tayo sa 2 years kung bibitawan kita? Babakapan ba kita ng pasikreto kahit delikado? Reputasyon ko lang iniingatan ko para mas matulungan pa kita. Kailangan pa natin siyang pabagsakin. May doubt ka pa ba sa love ko sa'yo?" Napanguso naman ng isa na parang bata. Saka napailing-iling kahit hindi nakikita ni Ernest. "No babe, I know you love me more." "I love you so much babe. Ikaw lang nagpapabaliw sa akin ng ganito." Muling napahagik-hik ang isa na tila kinikiliti. "At mas pababaliwin kita mamayang gabi." "Sige na, magpapaganda pa ako para mamaya. Bye babe." At ibinaba na nga nila ang tawag. Tuwang-tuwa pa sila habang nagmumukhang tanga si Kath. Halos 3 araw nang hindi nagpapakita si Ernest kay Kath. Kahit sa mga tapings niya. Minsan tinatawagan niya ito subalit laging busy ang line. Kapag tinetext naman niya, ganun din ang reply. He's busy. Nanlalamig na ito sa kanya. Namimiss na niya yung mga pagkakataon na napaka-supportive nito sa kanya. At halos ayaw umabsent sa mga tapings niya kahit busy pa ito. Uli lang lubos siya kaya si Ernest na lang talagang tinuturing niyang kapamilya at ang kanyang best friend na si Joyce. Ngunit lagi yung busy sa sarili niyang work. Gusto niyang magsumbong sa kaibigan pero wala pa siyang enough na evidence na may ginagawa ngang kababalaghan ng nobyo. Isa pa, baka masalba pa niyang relasyon nila at ayaw niyang sirain ang image nito sa kanyang best friend. Pero after 5 days sa kanilang taping, kung saan ang sinay patungkol sa pagpapang-abot ni Kath at ng kontrabida, which is si Ayla, ay magkakaroon ng malakas na sampalan at away. At sa hindi inaasahan ni Kath, ay may malalaman din siyang labis na magpapasakit sa kanya. "Ayla, kapag sinampal mo si Kath, kailangan kitang-kita sa iyong panggigigil kahit ikaw ang may sala para ma-portray mo ang karakter ni Elise. And to you Kath, sa una iiwas ka pa. Pero kapag nagkasampalan na, kailangan mong lumaban. Ipakita niya na magkaaway talaga kayo. Alright?" Rehearse sa kanila ng direktor. Tumango naman ang dalawa. Hindi siya close kay Ayla. Actually, starlet pa lang to kaya nakapagtataka kung bakit nakaparehas kagad niya ito as a main antagonist sa isang new movie na isinulat ng sikat na writer. Hindi naman niya nilulookdown ng babae. Pero nagtataka lang siya kung bakit ang bilis nitong nakakuha ng malalaking roles. Kahit hindi naman to kagalingan sa pag-acting. Hindi rin niya magawang makipaglapit dito kasi hindi palagay ang loob niya sa babae. Lalo pat iba siya makipag-usap sa mga kalalakihan. Kagaya sa main lead na kalalakihan, director at kung sino pa. Hindi naman sa pang-ano pero kinukuha niya yun sa landi. Nginisihan siya ni Ayla. Kaya nagtataka siya kung bakit gano'n na lang to sa kanya. Hindi rin naman nakikipag-usap sa kanyang babae. Mukhang hindi rin to palagay sa kanya. Which is, it doesn't matter. "Okay, let's start within 5 seconds. Panimula ng direktor. Pumuesto na sila sa kanilang posisyon and after that, nagbilang na ang direktor. Nakatalikod si Kath nang sugurin siya ni Ayla. "Hoy babae!" Sigaw ni Ayla as Elise sa movie kay Kath. Takang tumingin sa kanya si Kath at doon nagkaroon sila ng confrontation. "Ibalik mo sa akin ang asawa ko!" Sigaw ni Ayla.
Sa isip-isip ni Kath ay mukhang gumagaling na si Ayla sa pag-acting kasi para talaga tong galit. Noon kasi alam niyang pilit ang mga emosyong ipinapakita niya. But as of now, tila ba galit na galit nga ito sa kanya. Napabuntong hininga si Kath, saka sumagot kay Ayla. Elise, please, stop bothering us. Nagkamali lang ang asawa ko na napatulang kanya kasi nasa malayo siya and I forgave him. Alam mo naman from the very start, di ba? Nakasal na siya. Sagot ni Kath. Ah, ganun ha? Akma sanang sasabunutan ni Ayla si Kath nang makaiwas siya. Stop it, Elise! Hindi maiwasang sagot ni Kath. Ngunit para itong tigreng galit na galit sa kanya na nagbigay ng kaba kay Kath. Para talaga kasi itong mananakit. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi ko nakukuha ang akin. Ako ang mahal niya. Tinatakot mo lang siya kaya hindi siya makalapit sa akin. Sunod-sunod na bitaw ni Ayla sa kanyang linya. Yung iba'y wala sa script pero hindi pinapakat ng direktor. And after that, sinampal na siya ni Ayla. Nagkaroon pa yun ng tunog na halatang malutong ang pagkakasampal. Nasundan pa yun ng isa kaya naging mag-asawang sampal ang natanggap ni Kath. Kahit wala naman yun sa script. Gulat na gulat ang lahat dahil parang makatotohanan talagang away. At dahil hindi pa rin nagkakatang direktor, ay lumaban na ang bida. Lalo na nang mapansin nito na sasabunutan na siya ni Ayla. Hindi mo makukuhang asawa ko! Ahas ka! Bulyaw ni Kath na umiwas sa nanggagalaiting si Ayla. Halos wala na sa script ang kanilang palitan ng linyahan. Pagkuway hinila niyang buhok ni Ayla at ninudgod ang mukha sa kanal. Heto pa! Higad ka! Nanggagalaiting sigaw ni Kath. Alam niyang may laman ang sinasabi ni Ayla, kaya hindi siya makapapayag na api-apihin siya nito. Nang makita ng direktor na mukhang hindi na makahinga si Ayla, ay saka pa lamang niya pinatigil ang dalawa. Cut! Cut! Abay, very good! Ang intense! Sabi ng baklang direktor na napapalakpak pa. Nandidiri namang kumuha si Ayla ng tuwalya. Yak! Wala naman to sa script ah! Sabunutan lang nakalagay doon. Bakit ninudgod mo ako sa kanal? Asik niya kay Kath. Hindi nga ako nagreklamo sa malulutong at mag-asawa mong sampal na wala sa script, di ba? Well, that was a nice act. Kalmadong puri ni Kath. Gusto sanang sumagot ni Ayla kaso tumalikod ng isa. Inis na inis siya dahil makikita yun sa pelikula. And for sure, pagtatawanan siya. Pero hindi siya pwedeng magreklamo kasi baguhan lang siya. Kailangan niyang ipakita ang best niya so she could complain next time. At aapak-apakan niya si Kath kapag dumating na ang time na yon. Makakaganti rin ako sa'yo. Anito sa kanyang isip. Samantala, sa dressing room, sinusuri ni Kath ang pisngi nitong kamuntikan ng mamaga dahil sa lakas ng sampal. Kung hindi lang sa foundation niya, baka bumukat na siguro ang kamay ni Ayla sa kanyang pisngi. Enehersisyo pa niya ang kanyang panga dahil parang nadali rin ang kanyang gilagid. Pasalamat siya't hindi siya retokada. Kung hindi baka sa surgeon siya dumiretso. Nang matapos ang taping at papauwi na sila, namataan niya si Ayla na dumaan sa likod. Wala sa kanyang sarili na sundan to. Para kasing may nagtutulak sa kanya na sundan siya. Nagtago pa siya nang lumingaling ang dalaga. At gano'n na lang ang kanyang pagsinghap nang may bumaba sa isang mamahaling sasakyan. Si Ernest. And not just that. Naghalikan pang dalawa na umabot ng 5 minuto. Kita sa mga labi nila ang tuwa. Pagkuway parang may isinusumbong sa kanya si Ayla. Nagsalubong naman ang kilay ni Ernest habang matamang pinakikinggan ng babae. Mukhang galit na rin to. Naisip ni Kath na baka tungkol yun sa sina ginawa nila. Halos maiyak na si Kath habang nanginginig sa galit. Pero mas nagulat pa siya nang lumuhod si Ernest at tila ba may kinakausap sa tummy ng babae. Natutup niya ang kanyang bibig at napaiyak. After a week, nagkita na ulit sila ni Ernest at Kat sa ahensya, ngunit hindi siya nagpahalata. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan rito at ayaw niyang malaman ng nobyo na may alam na ito sa ginagawa niyang kababalaghan. Kath, ano ba itong nababalitaan ko sa taping na nagiging harsh ka raw sa mga co-artist mo? Anito sa dalaga na kapapasok pa lang sa office. Parang gusto niyang irolyo ang mga mata sa binata ni hindi man lang siya nito binati ng magandang umaga.
And to think na tawagin siya nito sa kanyang pangalan instead of calling her as honey. Nasasaktan siya pero gusto niyang i-endure ang pain para mas makakuha pa siya ng ebidensya patungkol sa dalawa. Isa pa, natatakot siya sa realidad na baka pag kinumpronta niya ito ay baka tuluyan siya nitong iwan. Kailangan niyang mag-isip ng maayos upang hindi siya madehado kung sakali man napiliin niya ang kabit nito. Lalo pa at nagbubuntis na nga ito. Saan mo nakuha yung ganyang balita? Everything is going well. Ba't di ka kasi umattend sa tapings para makita mo kung harsh ba ako sa mga katrabaho ko? Lumukot ang mukha ni Ernest sa pagsagot ng dalaga sa kanya. Hindi niya nagustuhan yon. Parang na kasi siya nitong nilalabanan. So, lumabas rin ang rason mo. Nagiging harsh ka para magpunta ako dun at maipakita na wala ka talagang ginagawang masama. Is that it, Kath? Alam mo naman na sobrang busy ako at inaayos ko rin ang issue mo na kinasasangkutan mo. Tapos iyan ang gagawin mo? Napangisi sa kanya ang dalaga. How come na nakikipag-away na naman to sa walang basehan na bagay? Honey, what's wrong? Alam mo, pansin ko, lagi ka nalang galit sa akin. Lalo na sa mga bagay na wala namang basehan. Na hindi mo nga ako halos kinakausap eh. Hindi ka naman ganyan dati ah. Napatigil si Ernest at kumalma sa sinabi nito. Hindi naman. Actually masyado lang ako nape-pressure this past few weeks. Lalo na't bigatin yung palabas na ginagawa nyo. Pasensya na sa mga inaakto ko. Nito na biglang kumalma. Tumaas ang kabilang kilay ni Kath. Sus, kung hindi niya lang alam ang kabalbalang ginagawa ng fiancé nito, baka siguro maniwala siya. Ang concern lang naman niya rito ay si Ayla. Alam niyang kaya lang naman to nagsusori kasi ayaw niya itong mahuli. Siguro'y nakahalata na ito na naghihinala na siya sa kinikilos niya. Kaya parang sa isang iglap ay nag-switch ito sa maamong tupa. It's okay honey, huwag ka masyadong magpa-stress. Masama yan sa baby, sa katawan. Nito na sinadya pang madulas. Tila kumabog naman ang dibdib ni Ernest sa narinig. Pero agad rin namang nakasagot. Yeah, maybe. Kailangan ko lang tong ipahinga. Sige na honey, mag-usap na lang tayo sa susunod na araw. At the same time, mag-dinner na rin. Para makabawi ako, okay? Nito na matamis pang ngumiti kay Kath. Pilit nang ngumiti ang dalaga. Dahil alam niyang hindi na ganun ang pagmamahal nito sa kanya. Kung noon, nagkikis ito sa kanyang noo kapag nakikipagbate. Ngayon ay nagpaalam na itong diretso sa kanya. Okay. Sagot na lang niya sa kalumisan sa office. Sobrang tabang na nito sa kanya. Habang naglalakad siya palabas sa ahensya, ay nag-disguise na siya. Gusto muna niyang magpakalayo. Habang nagdadrive siya palayo sa agency, ay siya namang kita niya sa salamin kung saan may pamilyar na kotse na dumating. Alam niyang pagmamay-ari yun ni Ayla dahil yun ang sinakyan ni Ernest nung time na nakita niyang dalawa. Kaya sumikip ang dibdib niya at hindi niya talaga maiwasang mapaiyak. Gusto muna niyang namnamin ng sakit at gumawa ng plano kung paano makakaganti sa dalawa. Pagsisisihan mo rin Ernest ang panlulokong ginawa mo sa akin. Kayo ng babae mo. Saad niya sa kanyang isip habang pinupunasan ng kanyang luha. Humahangos na hinabol ng isang sekretarya si Mr. Luther sa elevator dahil sa isang abiso. Sir, wait! Nang makita siya ng hank na CEO, ay mabilis niyang hinarang ang kamay sa papasarang elevator. What's wrong, Danny? May importante akong meeting ngayon. I know sir, kaso mas importante po ito. Tumawag po sa akin ng lolo nyo. At ang sabi, ipaalam sa inyo na ide-dethrone po kayo sa pagiging CEO nyo today. Kung hindi pa rin ho kayo mag-aasawa. Nagpatawag na siya ng meeting upang ipadisqualify kayo. Paliwanag ng kanyang sekretarya. Pero walang naging reaksyon si Axel sa ibinalita sa kanya. Bagkus ay tumangulang ito saka isinarang elevator. Mukhang mas nag-aalala pa ang kanyang sekretarya kaysa sa kanya. Nanatili siyang kalmado. Despite sa alam niyang tototohanin ng kanyang grandpa nitong huling banta niya. The reason why he wanted to get married is to make sure na may susunod na tagapagmana bago siya mamatay. Hindi naman sa ayaw niyang magkapamilya. Pero lagi siyang busy kaya wala siyang oras makipagkilala sa kung sino-sinong babae. Wala rin siyang nakikitang best candidate to become his wife. Napabuntong hininga siya. Bahala na. Anito sa kanyang isip.
Natagpuan na lang ni Kath ang sarili sa isang low-key na hotel na exclusive lang sa mga mayayaman. Bibihira lang ang tinatanggap nilang guest dito. Kailangan pang magpabook bago makapasok dito. Pero para kay Kath, siguro kahit hindi na siya nagpa-reserve ng booking ay matatanggap siya doon dahil sa kanyang high profile. Ang gusto lang naman niya ay magpakalasing sa pribadong lugar sa isang luxurious place. Gusto niyang maglusay ng pera at magpaka-wasted na walang magbabawal, sisita at mga kamerang tututok sa kanya. In other words, magbe-breakdown siya. At kagaya ng iniisip niya, nakapasok siya sa Azuri Hotel at nakakuha ng VIP room kung saan magwawalwal siya. Nagmasid pa siya kasi baka may makakilala sa kanyang paparazzi. And since the place has high security of privacy, ay naging mapayapa ang pagsistay niya ron. Nang makarating siya sa room ay nagulat pa siya nang may madatnang napakagwapong lalaki. Kamuntikan pa siyang matalisod nang tumingin to sa kanya. "Excuse me, mister. Am I in the wrong place?" Magalang niyang tanong. Chinek pa nito ang numero ng pintuan at nasa tamang room nga siya. Tinitigan lang siya ng matipon ng lalaki at pinaningkitan siya ng mata. Nagtataka naman ang dalaga sa isinagot ng lalaki. Inalis ni Kath ang shades nito. "You look familiar," sambit ng lalaki. Napamaang naman si Kath. "Familiar? Ako? Hindi ba niya nakikilalang nag-iisang queen of drama?" Anito sa kanyang isip. Nakabook na po ako rito so may I occupy this place?" Pakiusap niya. Umaasa siyang umalis ng lalaki dahil sa totoo lang ay pwede na siyang matunaw kagaya ng ice cream sa kakatitig sa kanya ng lalaki. Pasok na pasok pa naman sa taste nito ang postura nito. Base kasi sa suit nito, mukhang bigatin to. Tapos ang kintab pa ng maayos nitong buhok, yung tipong laging fresh at ang linis at bango nitong tignan. Hindi pa rin sumagot ang lalaki, bagkus ay tumayo lang ito't pinagmasdan siya. "Hi, I'm Axel Luther." Halos mahulog ang panga niya nang marinig ang pangalan nito. Sinong hindi makakakilala sa nagmamay-ari ng Luther GMC Group? Kabilaan ng negosyo nila mula sa mga real estate dito sa lokal at sa ibang bansa. Pati sa showbiz ay may ambag sila. Isa sila sa malalaking endorser sa mga artista. Ang Luther brand na may milyones na halaga ay pagmamay-ari din nila. Hindi niya inaasahan na sobrang hunk, handsome, and hot ang nagmamay-ari noon. Hindi siya nakasagot kagad. Pero nang maglaon ay kinumpose niya ang sarili. Baka masyadong halata na attracted siya rito. Kahit totoo naman na attracted siya rito. "Kathleen Divina." Sa wakas ay naisagot nito. Sabay abot sa inilahad na kamay ng lalaki. Kumabog pa ang kanyang dibdib dahil sa ganito pang pagkakataon niya nakilala si Mr. Luther. At the same time ay napasilip siya kung bakit ito nagpakilala sa kanya. Siguro ang dami na nitong babae. Mahilig sa one night stand o may asawa na ito. At may mga kabit. Hays, kung ganito naman kagwapo, for sure maraming gustong tumikim sa kanya. Sa pantaha pa ng dalaga sa kanyang isip. "So, ikaw pala yung queen of drama this year? I saw you on TV nung nakatanggap ka ng award." Nito. Napangiti siya kasi nakilala rin siya nito. "Thank you, sir." Magalang niyang sagot. Ngumiti sa kanya si Axel. Hindi pa rin sila nagkabitawan ng kamay ng pagmasdan ng binata ang kaliwa nitong kamay. Napansin yun kagad ni Kat, kaya agad niyang iniangat yon. "You're engaged?" Walang paligoy-ligoy nitong tanong. Bahagyang napangiti si Kat sa sinabi nito. Hindi pa pala niya natatanggal ang singsing na ibinigay ni Ernest sa kanya. Engagement ring nila yun 2 years ago. Pero until now, hindi pa rin siya pinapakasalan. Halos maluhanan naman siya nang tanggalin yon. "Ba't mo tinatanggal?" Tanong ni Axel. "This was 2 years ago. And until now, hindi ako pinakakasalan ng low-key fiancé ko. At ngayon, malaman-laman ko na he loves someone else. Ang masaklap, buntis pa yung babae niya." Hindi niya maiwasang maglabas ng hinanakit. Parang gusto na namang sumilip ng luha mula sa kanyang mga mata. Lalo na nang maalala niya ang realidad. Pero tiniis niya dahil ayaw niyang mag-breakdown sa harap ng ibang tao. Lalo na sa hindi niya lubos kakilala.
Subalit bago pa siya makapagsalita, ay kaagad may inilabas si Axel sa kanyang bulsa. Isang eleganteng itim na kaha. Pagkatapos ay tumambad sa kanyang mamahaling singsing na may malaking bato. At walang paligoy-ligoy niya yung sinuot sa kanyang palasingsingan. Hindi nakapag-react agad ang dalaga sa inakto nito. Wala akong pake sa manduloko mong fiancé. Since mukhang wala na rin naman kayong pag-asa. I need you for an important role. Pwede ba? Tanong ni Axel. Taka siyang pinagmamasdan ni Kath. Pwede ba? Isinuot mo na nga sa akin yung singsing without my permission. Axel smirked. I'm sorry pero ayokong magpaligoy-ligoy. Let's have a seat para mapag-usapan na natin ang magiging kasal natin. Napalunok si Kath. Alam niyang hindi niya kilala si Axel ng lubusan at hindi rin niya alam kung wala ba itong sabit. Pero kung siya naman ang papalit kay Ernest, well, that was the best option for her. Okay, sagot niya sa binata. Tila natuwa naman si Axel dahil mukhang madaling kausap to. Isa pa, klase si Kath. Maganda, sexy, sophisticated at presentable sa madla. Just in case na ihaharap na niya ito sa kanyang lolo. Hindi rin to pakipot at paligoy-ligoy. Literal na isa to sa mga tipo niya. Nang makaupo sila, siya namang dating na mga beer ng dalaga. Nanlaki pang mga mata ni Kath nang makita ni Axel ang mga orders niya. Isa-isang binaba ng serbederang 2 bucket at pulutan niyang ipinagbabawal sa kanya ng manager. Lalo na at bawal sa diet niya. But since she's broken, heto at gusto muna niyang tablahin yon. Napakagatlabi pa siya nang tuluyang umalis ang serbetera at magkasarilanan na sila ng binata. Kaya kita pinapaalis dito para sana mag-breakdown ng emotion ko. So, where are we na nga? Panandalian niyang eksplika at pagpunto sa usapan nila. Ninitian siya ng binata sa pagiging rekta niya. It's okay. Hindi naman yan magagalaw. So, hindi ko napahabain pa. I'm the CEO of Luther Group. Since isa akong bachelor, no girlfriend and not accepting any arranged marriage. My grandpa went to dethroned me as CEO. Unless may ikasal ako. Wala akong makitang best candidate. Siguro, fit ka naman doon since sopistikada kang tignan at madali kang makakash up. Okay, ano bang magiging benefit ko sa kasal na ito? Tugon niya. Gusto na niyang magpaka-praktikal kaysa magpakalunod sa kanyang emosyon. If you become loyal to me, kung anong meron sa akin, sa'yo rin lahat. Basta behave ka lang. Pangalawa, you can have all my support. Pwede ka ring mag-suggest ng gusto mo under a marriage. Sa puntong yun ay si Kath ang napangisi. Ayaw kong i-public na asawa na kita. May mga bagay pa kasi akong gagawin. Second, hanggat kasal tayo, hindi ka po pwedeng ma-involve sa ibang babae. That's all. Tumatango-tango naman si Axel sa simpleng suwestyon niya. Halata rin naman kasi na hindi kailangan ng dalaga ng pera dahil meron siyang ganon. Can we go now? Tanong ni Axel. Saan? Papakasal na tayo ora mismo. Ngayon na kasing huling palugit ni Grandpa sa akin. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Kath. Umaasa siya na hindi lang basta-basta infatuation ang desisyon niya. Kaya sumama na ito sa binata at tuluyang sinira ang plano niyang pagwawalwal. Naging mabilis ang proseso ng kasal nila. Paalis na sila sa west nang titigan ni Kath ang 2 singsing sa kanyang daliri. Parang kanina lang, magbe-breakdown siya sa pagka-broken dahil sa fiancé niya. Pero heto, nakapag-asawa siya ng instant hot billionaire. This is only for negotiation. But don't worry, wala naman akong gagawin na ikakasira ng image mo. Ani Kath, hinawakan ni Axel ang kanyang kamay. Thank you. I'll try to be a good husband to you. Huwag ka rin mag-alala. Hindi kita gagalawin as a respect para sa pagpayag mo sa negosyasyon na to. Pero as my wife, kailangan mo nang lumipat sa lugar ko. Sang-ayon na rin kay Grandpa. Okay, pero the other day na ako lilipat ha. May taping pa kasi ako bukas. O sige, sabihin mo lang ang mga kailangan mo. Lahat ng suporta nasa akin. No need. Ayokong tulungan mo ako sa plano ko sa paghihiganti ko. Ayoko rin gamitin ka para mas umangat ako sa career ko. Okay lang na nandyan ka. At least may nakakaalam ng sitwasyon ko. Okay baby, if that's what you want, I leave it to you.
Napangiti si Kat sa inusta ng asawa. Maotoridad ngang tignan pero mabait din pala. Pero wala siyang kaalam-alam na ito nang simula ng pagbabantay sa kanya ni Axel upang maprotektahan siya. Huling taping na ni Kat sa palabas na lisanin mo ang puso ko. Kaya kailangan pa niyang maging passionate sa emosyong ipapakita niya. Mabuti na lang at hindi siya nalasing kahapon. It might ruin her acting skills kung magkakaroon siya ng hangover. Thanks to my husband. Nasambit na lang niya sa kanyang isipan. Ang sinay patungkol sa pagbitaw niya sa taong minamahal niya. She chose to set herself free instead of giving a chance to the man she loves for several years. Hiding her pain and stand firm while she walk away to the man who cheated on her. Kahit hinahabol na siya nito't halos lumuhod na sa harapan niya upang magkabalikan sila ulit ay hindi niya ito binigyan pa ulit ng pagkakataon. Earning her trust is not easy. Habang ang babaeng mga agaw na siyang role ni Ayla ay magkakandamalas-malas sa kanyang buhay. Cut! Very impressive, Kathleen! Great job! Great job! Palakpak ng baklang direktor at puring-puri ang dalaga. Hindi ko inaasahan na one take lang, pero kotang-kota na yung emosyong pinakita mo sa camera. Hindi talaga katakataka kung bakit ikaw ang queen of drama. Papuri pa ng direktor. Malawak namang napangiti ang dalaga dahil sa natanggap niyang papuri. Well, lahat naman sila'y pinuri, pero siya talagang center dahil siyang bida. Palihim niyang sinulyapan si Ayla na inirapan pa siya. Nang matapos ang taping, ay nagkaroon ng kainan. Libre na rin ni Kath para sa successful nilang pagtatapos. Ngunit hindi nakisali si Ayla. Napangisi naman si Kath dahil alam niyang makikipagkita na naman to kay Ernest. Sir, aalis na muna ako dahil may importante pa akong lakad. Kumain na lang muna kayo dyan. Kung gusto niyo mag-take out na rin kayo. Naka-charge po lahat sa akin yan. Pagpapaalam niya. Tuwang-tuwa ang lahat. Anila'y talented, mabait at galante pa. Nag-drive ng mabilis si Kath hanggang sa makarating siya sa agency. Dumiretso ito sa kanyang office. Doon niya nakitang fiancé niya na pusurang-pusura pa. Honey! Tawag niya rito na kunwari ay tuwang-tuwa pa. Niyakap pa niya ito. Gulat na gulat naman si Ernest sa biglaang pagdating niya. Successful ang huling taping namin. And you know what? Puring-puri nila ako. Nga pala, yung dinner na pinramis mo. Dapat ngayon na yun ha. Nagpaalam pa ako sa small celebration namin para makasama ka tonight. Malambing nitong sabi na nagpapapoy face pa. Tila hindi naman maipinta ang mukha ni Ernest. Congrats honey. Hindi naman yan bago kasi ikaw ang binansagang queen of drama, di ba? Isa pa expected ko na yan. Proud na proud ako sa'yo. Dapat nagsabi ka na darating ka ngayon. Kailangan ko kasing... Sus, mukhang expected mo nga kasi nakapustura ka pa. So, shall we go to our dinner? Hindi na nakapagsalita si Ernest nang hilahin na siya ng dalaga. Wala sa mood na nag-drive si Ernest. Pero hindi yun pinansin ni Kath. Gusto lang niyang sirain ang dinner ng dalawa. Isa ito sa ganti niya sa dalawa. Are we going to our favorite fine dining restaurant, hon? Tanong ng dalaga. Dahil halos buong biyahe ay tahimik lang si Ernest. Confirm na wala na talaga itong pagmamahal sa kanya. Hindi ito nakaimik agad, kaya muli niya itong tinanong. Yes, dun pa rin tayo. Hindi mapakali niyang sagot. Okay, let's go to our favorite restaurant. Saad ni Kath na masigla pa. Parang pangaasar na lang niya yun sa cheater niyang boyfriend. Ni hindi na nga niya ito tinanong kung okay pa ba ito. Nakita pa niyang umilaw ang cellphone ng nobyo na mabilis pa niyang tinaklob yun. Who's that? Kanina pa tawag ng tawag sa'yo yun. Painosenteng tanong ni Kath. Wala, nonsense call. Tugon ito sa pinatay ang phone. Ring kasi ng ring. Napatangu-tangu naman ang dalaga. Pagkuway bumalik sa pagsa-cellphone habang nakangiti. Hindi dahil sa kanilang dinner date, kung hindi dahil alam niyang nanggigigil ngayon ang Aylang ahas na yon. Kung anong role niya sa movie, ganon din ang inuugali niya sa personal, mga agaw at higad na ahas. Samantala,
Dial ng dial si Ayla sa kanyang boyfriend pero hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Kaya halos maiyak na siya dahil pinatay pa nito ang cellphone nang hindi na niya ito makontak. Nagbihis pa naman siya na maganda para sa dinner date nila. At dahil nanggigigil siya, ay wala sa sariling naihagis niya ang kanyang phone sa pader, kaya nagkawatak-watak yon. Habol niya ang kanyang hininga habang nag-overthink. Nang hindi na niya makaya ay siya nang pumunta sa office nito. Pero pagkarating niya ron ay nagsara na yon at tanging guard na lang ang nando doon at nagbabantay. "Magandang gabi po, ma'am. Galing po ba kayo sa party, ma'am? Ang ganda kasi ng suot niyo." Masiglang usisa ng guard na halatang masiyahin. Ngunit umirap lang ang babae at hindi ito sumagot. "Nasaan si Mr. Gandarosa? Nag-overtime ba siya?" Ni hindi man lang binati ng magandang babae ang trabahante. "Kanina pa po nakaalis. Kasama yung fiancé niya si Ma'am Kat. Di ba kayo po yung kasama niya sa movie na ipapalabas?" Usisa pa ng guard. Ngunit tumalikod na ito at pabagsak na isinarang pintuan ng mahal na sasakyan na iniregalo sa kanya ni Ernest para sa second anniversary nila. Inis na inis ito kasi kasama niyang babaeng yon. Namuo ang malalang panibugho sa kanyang puso, kaya naman nag-drive siya ng mabilis. Gusto sana na lang niyang mag-inom kahit makakasama sa lagay ng kanilang baby. Wala na siyang pake kung magalit man si Ernest sa kanya. Nasasaktan siya. Umiiyak na siya tumahagulgol nang biglang may malaking truck na makakasalubong niya. Sa sobrang pagkabigla ni Ayla ay mabilis niyang naipihit ang manibela sa kung saan at tumama yun sa isang poste. At dahil sa mabilis niyang pagpapatakbo ay malakas ang pagkakabunggo niya sa poste. Nauntog ang ulo niya at nawala ng malay. Kinabukasan ay laman ng balitang nangyari sa aktres na si Ayla. Mabuti na lang at hindi siya gaanong napuruhan. Ngunit isang araw siyang nakomatos. Nang malaman ni Kath ang nangyari ay sumugod kaagad siya sa ospital. Alam kasi niyang pupunta dun si Ernest. Pero sadyang maraming reporters ang naroroon. Hindi siya makakalapit dahil makikilala siya ng mga tao. Baka dumugin siya ng mga yon. Habang nasa labas siya ng ospital ay siya namang tawag sa kanya ni Axel. "Hello? Hello, Kath. Nasaan ka?" Tanong ng binata. "Sa ospital." Nito na nakatutok pa rin ang paningin sa hospital. "Why?" Maang na tanong ulit ni Axel. Kahit na alam naman niya ang bawat hakbang ng asawa. "May sinundan lang ako rito. Nga pala, anong sadya mo? Ba't napatawag ka?" "Gusto ka daw ma-meet ni Grandpa. At para makalipat ka na rin sa akin." Napakagatlabi si Kath. Nakaramdam siya ng kaba dahil makakaharap na nito ang lolo ng asawa niya. Kaya naman niyang umaktong totoong asawa. Pero malaking tao yon, kaya mahirap magsinungaling sa harap niya. Isa pa, drama artist lang siya, hindi sinungaling. Pero totoo naman silang mag-asawa kaya siguro, pwede pa. Nang makarating siya sa lugar na sinabi ni Axel, ay hindi siya makapaniwala. Hindi naman kalayuan ng lugar. Actually, compound yun at laging nadadaanan niya. Akala niya'y village yun ng mayayaman. Yun pala'y pagmamayari nila Axel. At may isang napakalaking mansyon na nakatayo doon. Huminga pa siya ng malalim bago niya binuksan ng bintana ang guard. Alam niyang magtatanong ito ng kanyang appointment sa pamilya Luther. Pero hindi pa siya nakakapagpakilala. Naunahan na siya ng guard. "Good afternoon, Mrs. Luther. Diretso na ho kayo sa mansyon. Parating na rin po ang mister nyo." Anang guard. Alanganing napangiti si Kath. Para bang kinikiliti ang puso niya dahil kilala na pala siya ng mga tao doon bilang asawa niya. Nang makarating siya sa mansyon, ay may nag-assist sa kanyang katulong. Magandang uniforme nito. Halatang halata na napaka-organisado ng boss nila. Mayaman siya dahil na rin sa karera niya na nagpayaman sa kanya. Subalit walang-wala ang yaman niya sa asawa niya dahil sa lakit ganda ng bahay. Idagdag pang mamahaling mga muebles at dekorasyon ng mansyon. Napakalawak din ng sala, walang-wala sa bahay na binili niya. Napatigil lang siya sa pagsasapantaha sa paligid nang may dumating na matandang lalaki. Nakatungkod dito at uugod-ugod na sa paglalakad. Mabilis na lumapit si Kat sa kanya at nagmano ito. "Mano po, lolo." Anya na nakalimutan ng kanina'y kaba.
Napangiti ang matanda sa inakto niya, lalo na nang alalayan siya ni Kat paupo sa sofa. Kaawaan ka ng Diyos, iha. Nakita rin kita sa personal sa wakas. Anya na masaya pa rin. Umupo na rin ang dalaga kahit hindi ito sinasabi ng matanda. Sayang ho, mabilisan pong kasal namin at hindi rin po kami nakapunta rito upang makilala ko po kayo. Abala po kasi ako. Anito, napatangu-tangong matanda. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Natahimik siya't nakaramdam ng kaba. Lalo na't seryoso ito. Pagak na napatawa naman ng matanda nang makita nito ang kanyang reaksyon. Kilala na kita, iha. Ganon din po ang mga guards. Naipakilala na po pala ako ni Mr. Luth. Asawa ko sa inyo rito. Muling umiling ang matanda. Hindi ka pa niya naipakilala sa akin. Ni hindi ko alam na ikaw ang pinakasalan niya. Pero alam mo bang, good afternoon, Grandpa. Masiglang bati ni Axel na nagpatigil sa pagsasalita ng matanda. Hirap na tumayo ang lolo nito kaya alanganin naman siyang tinulungan ng dalaga. Yun pala'y papaluin niya ng basto ng apo nitong lalaki. Grandpa, wait, ano ba? Pag-iwas ni Axel, kamuntikan pa siyang matamaan. Ayusin mo ugali mo dito sa loob ng pamamahay ko. Hindi ka na nahiya sa asawa mo. Paninermon pa nito. Imbis na matakot ay tumawa lang si Axel. Ganon din si Kath. Ngunit palihim lang. Ang cute kasi ng lolo niya kung magalit. Habang tumatawa si Axel, ay hindi maiwasan ni Kath na mamesmerize sa asawa. Lalo pat litaw na litaw ang mapuputi nitong ngipin. Kaya bago madako ang tingin ni Axel sa kanya ay mabilis siyang nag-iwas ng tingin dito. Nang mahimasmasan ng matanda, ay pinaupo nila ito. Habol pa nitong hininga dahil sa kahinaan nito. Sabi naman sa'yo, Grandpa, bawal ma-high blood. Ani Axel. Papaanong hindi ako ma-high blood? Nag-uusap kami rito ng maayos nang sumulpot ka. At hindi mo man lang sinabi sa akin na si Miss Kathleen ang pinakasalan mong ogag ka. Nagtaka si Kath. Ano bang meron sa kanya? Galit bang matanda sa kanya? Nang mapansin ng matanda ang pagtataka ng dalaga, ay mabilis siyang nagpaliwanag. Don't get me wrong, iha. Actually, nagulat ako nang ikaw ang dumating dito sa mansyon. Kaya tuwang-tuwa ako. Kung hindi mo kasi maitatanong Isa ako sa mga umiidolo sa'yo. Nanlaki ang mata ni Kath sa nalaman. Hindi niya inaasahan na may umiidolo sa kanya. At lolo pa ni Alex. Naalala niya tuloy yung sinabi ng asawa niya nung una silang magkita. Na parang pamilyar siya. Naisip niya kung nagmamaang-maangan lang ba ito. For sure kilala siya nito since matagal na pala siyang pinanonood ng lolo niya. Masama niyang tinignan ng asawa kaya si Axel ay mabilis na tumingala sa ibang direksyon. Mukhang nahalata na nga nito na nagsinungaling siya nung una. Sabi na nga ba, sus maang-angan pa. Pero in fairness, ang cute niyang umiwas. Hindi ko inaasahan na sa likod ng maotoridad niyang mukha ay may cute side din pala ito. Kausap ni Kath ang kanyang sarili. Sa hardin sila nag-usap-usap at doon nalaman ni Kath kung bakit gustong-gusto siya ng matanda. Nakikita kasi nito sa kanyang asawa niya noong nabubuhay pa. Artista din ito noong kapanahunan nila. May similarities daw sila sa mukha at base na rin sa ugali. Lagi na rin kasi nanonood ang matanda sa mga interviews niya. Kaya gano'n na lang ang pamumula ni Kath. Hindi lang pala ito simpleng fan, kung hindi isa na rin pala itong diehard fan niya. Naging masaya ang pag-uusap nila. Kailan nga ba siya huling naging masaya at nakaramdam ng pamilya? Matagal-tagal na rin dahil nagbago na si Ernest. Nakaramdam siya ng lungkot. Naalala niyang masasaya niyang araw kasama ito. Pero hindi niya inaasahan na magbabago rin pala ito at titingin sa iba. Matatanggapan niya kung nakipaghiwalay ito ng maayos. Pero hindi. Mas pinili nitong lokohin siya na para bang wala silang matagal na pinagsamahan. Are you okay? Tanong ni Axel nang mapansin nitong lumungkot ang dalaga. Napabuntong hininga na lang si Kath. Wala. Nga pala hindi ko nadala yung mga gamit ko kaya bukas na lang ako lilipat dito. Well, kailangan mong matulog dito. Sasamahan na lang kita bukas na kunin ang mga gamit mo. Napanguso naman si Kath.
Dapat lang iha na dito ka na matulog. Matanda na ako at gusto ko nang makakita ng apo. Tapos mo na rin naman ang last taping mo, hindi ba? Anang matanda. Sa lubong ang kilay na tiningnan ni Kath si Axel. Sige ho. Tutal hindi naman po kami nakapag-honeymoon ng asawa ko since naging busy po ako. Si Axel naman ngayon ang pinamulahan dahil sa tinuran ng asawa. Hindi niya inaasahan na sasabihin niya yon, pero alam naman niyang sumakay lang ito. Kitang-kita niyang pagliwanag ng mukha ng lolo niya. Kath, thank you. Ani Axel nang makapasok na sila sa kwarto. Para saan? Sa pagdating mo. Hindi mo lang alam kung gaano mo napasaya si Grandpa. Anito na ikinasaya ni Kath. Nga pala, di ba sabi mo nung una pamilyar ako? Matagal mo na pala akong kilala eh. Pag-iiba ni Kath sa usapan. Nope, hindi talaga kita nakilala kagad. Mas maganda kasi yung Kath na nakaharap ko kaysa sa TV. Namulampis nga ni Kath dahil sa sinabi ng asawa. Alam mo, wala sa itsura mo na bolero ka pala. Kaya hindi na ako nagtataka kung maraming babae nang napaiyak mo. Bola ba yun? Namumula ka na oh. Hindi Hindi, namumula ka talaga. Hindi nga. Dahil hindi pa rin mapigil si Axel sa kakaasar sa asawa'y naghabulan sila sa loob ng kwarto. Wala silang kaalam-alam na nakikinig palang matanda sa kanila. Nakadikit kasi ang tenga nito sa pintuan ng mag-asawa. Ngayon, alam na niyang hindi magnobyo at magnobya ang dalawa. Pero umaasa siyang magkakahulugan din ng dalawa. Nang nagkatuwaan pang dalawa'y umalis na ang lulugulugong matanda. Samantala, sa sobrang paghahabulan ng dalawa'y biglang natapilok si Kath sa kama at nahigit ang kamay ni Axel, dahilan upang matumba sila. Ganun na lang ang panlalaki ng mata ni Kath nang nakapaibabaw na sa kanya ang asawa at sa hindi inaasahan ay naglapat pang kani-kanilang mga labi. Halos hindi na mag-sink in sa utak nilang nangyayari, kaya umabot ng 5 segundo bago inilayo ni Axel ang kanyang labi kay Kath. Sorry, did I offend you? Nag-aalalang tanong nito sa gulat pa ring babae, subalit hindi pa rin ito umaalis sa pagkakadagan sa kanya. Ang kaninang pagkagulat ay napalitan ng tipid ng ngiti. It's okay, what's wrong with that? After all, we're married. Anito na nagbigay permiso kay Axel na seryoso ito sa kasal nila. Dahil nasimulan na rin naman, ay hindi napigilan ng dalawa na paglapitin ulit ang kanilang mga labi. Sa unay banayad lang ang lahat, ngunit kalaunan ay nagiging mapusok na ang dalawa, dahilan upang magpatangay na sila sa kanilang init na nararamdaman. You're so hot, baby. Hindi napigilang naibulong ni Axel sa asawa. Keep it up. Tugon ni Kath na halos hinahabol na rin ito ang hininga sa bilis ng kanilang halikan. Kalaunan ay hinayaan na niya si Axel na gawin itong nararapat. Napapikit siya habang ninanamnam ang pag-iisa nila ng asawa niya. Ang lalaking kaya siyang panindigan kahit ngayon pa lang niya nakilala. Naalimpungatan ang pagod na si Kath dahil sa sunod-sunod na tunog na mula sa kung sino. Ganon din si Axel kaya napamulat rin to. Ngunit kahit mukhang emergency ang tawag, ay hindi napigilang magkangitian ng dalawa dahil nakapulupot pa rin ang braso ni Axel sa kanya. Halatang halos ayaw siyang pakawalan simula nang matulog sila. Answer the phone, mukhang importante. Dinampian pa siya ng halik ni Axel kaya hindi niya napigilang kiligin. Nang balingan na ni Kath ang screen ng phone, ay nagsalubong ang kanyang kilay dahil si Joyce yun, kaya naman mabilis niya yung sinagot. Hello, gaga ka. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo ah. Bungad sa kanya kaagad ng kanyang best friend. Wow ha, ang tagal na natin hindi nagkausap tapos ganyan agad. Akala ko kung napaano ka na. Ang OA mo ah, mamaya na tayo magchika. Nga pala nakita mo ba yung trend ngayon sa social media? Ikaw ang ginigrill ngayon ah. Ang daming bash dahil sa starletang babaeng yun. Agad namang nag-search si Kat sa social media. At doon nakita niyang iba't ibang masasamang komento laban sa kanya. Sabi na nga ba't babait-baitan lang yan eh. Hay nako, naging queen of drama nga. Lumaki naman ang ulo. Yuck! Kath the Bully. Dapat hindi na panoorin ang new movie niya eh. Bad influence pala. Na-involve pa naman niya sa may asawa.
baka totoo din yun. At kung ano-ano pang masasamang komento. Ang ilan ay below the belt na. Kung saan sinasabi ring nagparitoke. Nagpa-enhance kahit hindi totoo. Basta may maiba tong masasamang salita sa kanya. Medyo nasaktan siya dahil ito na atang pinakamalalang bashing sa kanya. Nang hanapin niyang dahilan kung bakit ganun sa kanya mga netizens, ay nagsalikop ang kanyang kamao sa galit. May video kasi kung saan nagpapa-interview si Ayla sa media while nasa hospital ito. Doon sinabi niya na nakaranas daw siya ng bullying while nasa taping siya. Mahirap daw katrabaho ang bida dahil mapagmataas to. Nakaka-pressure at laging isinasampal na she's a scratch. Imbis na tulungan daw siyang makasabay sa kanya, pinapamukha sa kanya na starlet lang talaga siya. Na-mention din ito ang tungkol sa paggunod sa kanya sa kanal na wala naman sa script. Ginawa niya daw yun para iparanas na mas makatotohanan ng scene. Na-pressure at na-depress siya, kaya kamuntikan na niyang tuldukan ang buhay niya nung gabing nagdadrive siya. At kung ano-ano pang kasinungalingang sinabi niya. What's wrong? Tanong ni Axel habang nakatingin din sa phone niya. Ipinakita ni Kath ang video ni Ayla. Nakaramdam naman ng inis si Axel dahil sa mga hindi makatotohanang paratang tungkol sa kanyang asawa. Leave it to me. Anya. No, ayokong madamay ka pa rito. Isa pa huhupa din yan. Wala rin namang katotohanan ng sinasabi niya. Alam yan ng mga katrabaho ko kaya don't worry. Alam nila, pero nasisira ang image mo. Isa pa, hindi kontrolado ang mga tao. Babatuhin at babatuhin ka nila ng masasamang balita. Natuwa si Kath kasi hindi lang si Joyce ang kakampi niya, pati rin ang kanyang asawa. Patagong nakipagkita siya sa kanyang best friend sa isang restaurant. Takip na takip pa siya kasi baka paggaguluhan pa siya. Hoy babae, asan ka ba nakatira ngayon? Nagpunta ako sa bahay mo pero wala ka. Ngumiti si Kat sa sinabi ng kaibigan. Niyakap niyang nag-aalalang kaibigan bago siya naupo. Ang bilis mo mag-rescue ah. Wala. Sa asawa ko ako nakatira from now on. Halos malaglag ang panga ng kanyang best friend nang marinig ang salitang asawa. Sabay hampas ng malakas kay Kath. Ang landi mo? May asawa ka na? Ba't hindi ako na-inform? Ano? Kalimutan na ba tayo niyan ha? Teka, paano si Ernest? Di ba engaged kayo? Doon ay kinuwento ni Kath ang mga nangyari. Ang pagbabago ni Ernest at ang nalaman niya tungkol sa kanila ni Ayla. Anak ng tipaklong oh. Ba't di mo sinabi agad na inuugog ka na pala ng hayop na lalaki na yon? Kaya pala kahit hindi ka galingan sa pag-acting nakakuha pa ng project? Yung pala may pa-backup ng fiancé mo? Siguro dahil sa sobrang selos kaya yan. Pinapabagsak ka. Siguro. Pero sa kwento mo, wala doon ang asawa mo ha? Ano ba magsabi ka nga? Anito na kung kanina'y naiinis, ngayon naman ay inihahanda na ang tenga para kiligin. Do you know Mr. Axel Luther? Sa lubong ang kilay na tumango si Joyce. He's my husband. Wala sa sariling napatili si Joyce, sabay hampas sa braso ni Kath. Shh! Over naman yung tili mo! Saway ni Kath dahil may nakatingin na sa kanila. Agad rin siyang nagtakip ulit upang hindi siya makilala ng mga taong nakapaligid sa kanila. Teka, paano? Anong nangyari? Alam mo ba na ultimate crush ko yan? Humingop muna ng kape si Kath bago nagkwento kung papaano silang nakasal. OMG! Instant hot billionaire husband! Buti hindi ka nag-breakdown after Ernest cheated on you. Pangmalakas ang reserba mo yan, Jai. Ikaw na. Pero dapat isama mo ko sa palasyo nyo ha. Utang mo yung paglilihim mo sa akin. Reklamo pa nito na ikinahagik-hik ni Kath. Nakalimutan tuloy nila ang orihinal na rason kung ba't sila nagkita. Hayaan mo. Akong bahala para maturuan ng leksyon ng Ayla na yan. Siyempre ayoko maargabyadong best friend ko no. Ani Joyce. Lumipas ang 2 linggo na hindi nagpakita si Kath. Ayos lang naman yun sa manager at direktor nila. Pinalabas na lang nila na may sakit ito dahil sa mahabang taping. Pero alam ng netizen na nagtatago lang ito dahil sa issue. Patuloy na naglalabas ng statement si Ayla sa paninira sa aktres dahil nananahimik lang si Kath. Sinusuway naman siya kahit papano ni Ernest, subalit hindi mapigil si Ayla.
Kaya hinayaan na lang siya ng nobyo kung iyon ang ikakasaya niya, kahit masira pa ang imahe ng fiancé niya. Pasalamat na lang sila't nananahimik ito. Alam kasi ni Ernest na walang matatakbuhan si Kath maliban kay Joyce. Isa pa, alam niyang hindi ito magkakaso dahil masyado itong mabait. Masyado niyang kilala ang fiancé niya, to the point na out of love na siya rito. Pero yun ang akala nila. Habang mas lalong sinisilaban ni Ayla ang issue patungkol kay Kath, ay nagfa-file naman na ng case ang isa. "Are you ready?" Tanong ni Axel na bumaling sa asawa. "Yeah, sumusobra na yung babaeng yan eh, kaya kailangan ko ng patahimikin." Tugon nito sa asawa. "Don't worry, Mr. Luther. Ako nang bahala sa misis mo. Ilalampaso namin ang babaeng yon." Sabat naman ni Joyce na nasa backseat, kaya natawa na lamang ang dalawa. Sa isang bolyon kung saan lahat ng sikat na artista ay nandoon at mga reporters, mabilis naman siyang pinagkaguluhan. Subalit kagaya ng dati ay nanahimik siya. Hindi siya nagbigay ng statement ukol kay Ayla hanggang sa nagkita na nga sila doon. Halos hindi makatingin sa kanya ng diretsyo ang dalaga. Panay rin ng iwas niya kay Kath. Siguro'y nagigilty ito. Pero hindi rin siya pinakikialaman ng sikat na aktres. Mas maraming pumansin kay Kath na artista. Nakipagbeso-beso at nangamusta sa lagay niya. Halatang itsyapwera si Ayla. Hanggang sa sinubukan niyang umalis sa party. Ang awkward na rin kasi. Kung ang mga netizen ay naniniwala sa kanya, well, halos lahat ng mga artista hindi. Lalo na yung mga nakakakilala kay Kath. Nang makalabas si Ayla, ay agad siyang tinambangan ng mga reporters. Doon nagbigay na naman siya ng paninira na ayon sa kanya, nagbabait-baitan na naman si Kath. Hindi na siya pinapansin dahil naisiwalat niya ang baho nito. Dahil sa sobrang paninirang puri, ay dinipensahan na siya ng ilang artista sa mga interview. Hanggang sa may naglabas ng video screen kung saan may isang scene doon na nanampal ng malakas si Ayla na wala sa script bago siyang inudngod ni Kath. In other words, kitang-kita na mas naunang nanakit si Ayla bago si Kath. At ang malala, naipakita rin ang ilang videos kung saan nagpropose si Ernest kay Kath. Kaya maraming nagulat na fiancé pala ito ng may-ari ng agency ng Leia. Kasunod noon ay ang video kung saan nakitang magkasama si Ayla at Ernest. Ibig sabihin, niloko nila si Kath. Ngayon alam na nila ang punot dulo kung bakit gano'n na lang ang galit ni Ayla. Kumalat ang video at ang panloloko ng dalawa sa Queen of Drama. Kung napuno ng bashing noon si Kath, ngayon ay bumaliktad ang lamesa dahil sumobrang pambabash kay Ayla. Nakaka-receive na rin siya ng death threats. Ang iba'y may nagdi-deliver sa kanya ng mga patay na hayop. "Hoy, starleta kang hayop ka? Bakit hindi ka makalabas ngayon? Pagkatapos mong saraan si Kath, magtatago ka?" Sigaw ng iilang fans ni Kath mula sa labas ng bahay ni Ayla. Yung iba'y binabato pa ang kanyang bahay, kaya nagpakuha na si Ernest ng protection mula sa mga pulis para kay Ayla. Takot na takot ang kalaguyo niya sa nagangalit na fans ni Kath. At mas lalong nagkaproblema ang dalawa nang malaman nilang nag-file ng case si Kath against Ayla ng paninirang puri. Dahil sa nangyari, wala nang nagawa si Ernest kung hindi ang harapin ng dalaga. Lalo pat sirang-sira na rin ang kanyang image. Hindi na rin siya makafocus sa trabaho kahit hindi naman nagsiatrasa ng mga endorsers ni Kath under sa kanya. Pero simula nung araw na ma-ospital si Ayla ay hindi na sila nakapagkita ni Kath. Hindi rin siya kinontak ng babae. Marahil ay nalaman na rin ito ang panloloko niya. Kaya alam niya kung gaano kagalit ngayon ang fiancé niya. Hindi niya alam kung papaano itong haharapin. Subalit nanganganib ngayon ang kanyang nobya. Lalo pat nakaligtas naman ang anak nila. Mahal niyang dalaga kaya't mahirap at kahit makatanggap pa siya ng malakas na sampal, ay tatanggapin niya. Maiatras lamang ang kaso laban kay Ayla. "Oh, himala ata, nakipagkita ka sa akin. Nitong mga nagdaang buwan, hinahayaan mo ko kahit itulog ko pang sama ng loob ko." Sarkastikong sambit ni Kath. Nagtaka si Ernest dahil hindi man lang kakikitaan ng galit si Kath. Ina-expect niya na iiyak at hahagulgul to sa harapan niya. O di kaya hahampasin siya nito at pagsasasampalin. Pero heto,
Nasa bahay niya ito habang nagkakape at chill na para bang hindi ginisa ng mga netizens nitong nakaraang araw. I guess, alam mo nang tungkol sa haliparot na yon? Ano bang pinunta mo dito, Ernest? Kalmado pero halata ang gigil sa boses nito. Ako nang nagmamakaawa. Please, iatras mong kaso kay Ayla. And I'll make sure na hihingi siya ng sorry sa'yo. Pagmamakaawa ni Ernest na halos lumuhod na sa harapan ni Kath. Tumawa naman ang isa. Grabe pagkatapos niyo akong lukuhin, hinayaan mo pa siyang siraan ako. Ni hindi mo naisip na 5 years tayo. Na kayo lang ni Joyce ang halos kapamilya ko. Tapos nakilala mo lang yung babae na yun. Tinapon mo na yung lahat. Mabuti sana kung nakipaghiwalay ka sa akin ng maayos Mas matatanggap ko pa siguro. This time ay napaiyak na si Kath. Para bang bumalik lahat ng alaala ni Ernest kung saan masaya pa sila. Lumabas ang napuspon niyang breakdown. Umiyak na rin si Ernest dahil na-realize din niyang nagawang panluloko kay Kath. Lalo pat wala naman itong ginagawang masama. She's pregnant. Ako na lang idemanda mo. Napailing-iling na lang si Kath dahil sa pagkabaliw ng ex niya sa bago nito. Mabuti sana kung mabuting babae ang ipinalit nito sa kanya. Ang babae pang humila pababa kay Ernest. Marami na kasi siyang na-neglect na trabaho simula nang magbago ito, kaya hindi niya ito mapagbibigyan. Judge nang makakapag-decide niyan. I'll see her in court. Sambit ni Kath saka iniwan ng ex-fiancé nito. Patuloy siyang tinawag ni Ernest subalit hindi na siya nito nilingon pa. Napangisi siya dahil halos ganitong scene ang nangyari sa ginawa nilang movie. Sa kabilang dako ay palakad-lakad si Axel sa kanyang office. Iniisip kung ano na nga bang nangyayari sa pag-uusap nila ng ex ng asawa niya. Tama ba na hinayaan niyang magkausap ang dalawa? Nahagod na lang niyang kaliwang dibdib. Para kasing naninikip yun sa selos. Kung tutuusin, pwedeng-pwede niyang marinig ang pag-uusap nila kung gugustuhin niya. Pero minabuti niyang bigyan ng respeto ang privacy ng asawa. At the same time, ay natatakot rin kasi siya sa maaaring marinig niya. Na baka mamaya niya ay umiyak to sa harap niya at sabihin kung gaano siya nito minahal at kung ano pa. Teka, nag-overthink ba ako? Tanong nito sa sarili sa kaginulang buhok na parang wala sa sarili. Nagulat na lang siya nang may pumasok na hindi man lang kumatok. Napahinto at nanlaki ang mata ni Axel nang makita si Kath na may dalang lunch. Han, anong ginagawa mo sa buhok mo? Ba't ang gulo? Natatawang sambit ng babae. Agad namang nag-isip ng ipapalusot si Axel. Medyo nakaramdam kasi ako ng sakit ng ulo Kaya isa yun sa mga remedy na ginawa ko. Sus, umupo ka nga't hihilutin ko yan. Ani Kath. Napangiti naman si Axel dahil hindi naman niya inaakala na napakamaalaga pala ng asawa niya. Itinanong nito kung ano bang nangyari sa pag-uusap nila. Kaya naman ikinuwento ni Kath ang mga nangyari. Habang nagkukwento si Kath, ay napapangiti naman si Axel. Ang kaninang selos ay tila ba unti-unting nabura. Akala niya umiyak ang asawa nito sa harap ng ex nito upang sabihin na mahal pa siya nito. At yun, sabi ko magkita-kita na lang kami sa korte. Pagtatapos ni Kat sa kwento niya. Hinawakan naman ni Axel ang kamay ng asawa dahilan upang mapatigil to sa paghihilot. Nagulat siya dahil sa inakto ng asawa. Lalo nang hilahin siya nito sa harap niya. Takang nagpatangay naman si Kath hanggang hilahin siya ni Axel sa kanyang kandungan. Nanlaki ang mga mata niya nang nakatitig kay Axel. Alam niyang may nangyayari sa kanila. Their marriage is for negotiation, pero hindi naman to ganito noon. Alam mo bang kanina pa ako paikot-ikot dito sa office? Hindi rin masakit ang ulo ko. Iniisip kasi kita kanina kasi nagsiselos ako. Pag-amin ni Axel. Napakagatlabi naman si Kath. Ikaw? Magsiselos? Why? Of course. Why not? You're my wife. Walang nagmamay-ari sa'yo kung hindi ako lang. Matamis na napangiti si Kath. Hindi niya inaasahan na ganun na palang nararamdaman niya sa lalaki. Ngumuso siya saka nagpakipot. Baka mamaya niyan, makakita ka ng iba, kagaya ng ginawa ni Ernest. Nagsalubong ang kilay ni Axel pagkatapos ay marahan niyang itinulak ang asawa.
Nagulat si Kath sa inasta nito. Na-offend ba niya ito? Tumayo si Axel at kapag kuway, binuhat ang asawa at iniupo sa lamesa. Nilapit nito ang mga mata, kaya amoy na amoy nilang hininga ng bawat isa. Ang layo ko sa kanya, and I never fall in love to other woman. Sa'yo lang, kaya sayo ako. I love you, Kath. Nito na hindi na binigyan ng pagkakataon na makapagsalita siya dahil siniil na siya ng halik ni Axel. Napasinghap si Kath at kahit habol pa nitong hiningay tumugon na rin to. I love you too, baby. At tuluyan na silang sinakop ng init ng kanilang katawan upang ipadama ulit ang kanilang pag-ibig na hindi kayang ipaliwanag ng isang salita lang. Dumating na ang araw ng paghaharap ng dalawang aktres sa korte. Punong-puno ng media sa labas at halos pagkaguluhan ng dalawa. Lalo pat parang naging makatotohanan ang ginawa nilang palabas. Ang kinalabasan tuloy ay hango sa totoo nilang karanasan ng nasabing movie. Miss Ayla, paano niyo po nagawang siraan si Miss Kath gayong kayo po palang kabit? Ma'am Ayla, kaya po ba kayo nakakuha ng malalaking project dahil sa tulong ng fiancé ni Miss Kath? Ilan lang yan sa masasakit na tanong na ibinabato ng mga reporters kay Ayla. Trending na trending sila sa media. Sumunod na rin si Ernest. Nagpahuli lang siya dahil sa kahiyahiyang sitwasyon. Samantala, nang si Kath na ang lumabas ay muli siyang pinagkaguluhan. Subalit hindi kagaya ni Ayla ay mas maraming guards ang nakapalibot sa aktres kaya halos walang makalapit sa kanya. Miss Kath! Paano niyo ho nakuhang manahimik sa kabila ng pambabatikos na mga maling akusasyon pala sa inyo? Isa sa mga tanong sa kanya na hindi na niya pinaunlakan. Sang-ayon na rin sa kanyang asawa na si Axel. Nang magkita ang tatlo sa korte, ay si Ayla pang matalim na nakatingin kay Kath. Gayong siya naman ang nanira. Subalit isang nakakalokong ngiti lang itinugon sa kanya ng isa na mas lalong nagpagigil kay Ayla. Mabilis na ginagap ni Ernest ang kamay ng nobya nang makarating rin ito sa korte. Gaganti ako sa'yo! Sigaw ni Ayla. Stop it! Saway naman ni Ernest. Ngunit hindi nagpapigil si Ayla. Akapal na mukha mo para idemanda ako. Akala mo ba madidiin mo ko, ha? I said stop it! Hindi napigilan ni Ernest na mapasigaw. Lalo pat stress na siya. Ano? Kinakampihan mo pa rin siya, ha? Napatungo naman si Ernest habang nakakuyom ang kanyang kamao. He can't handle Ayla anymore. Sagot! Siya na bang mahal mo? Pangaaway pa nito sa nobyo. Nasanay kasi itong nasaspoiled rito. Kaya gano'n na lang siya kung umasta rito. Napailing-iling si Ernest sa pagkadismaya. I'm tired of this. Bahala ka na nga. Tinalikuran na siya ni Ernest. Babe! I'm sorry. Naiiyak ng habol ni Ayla. Pero hinarangan na siya ng mga pulis upang hindi makalabas sa korte. Narealize tuloy niya na sumusobra na nga siya. Lalo pat hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. Yung kaisa-isa pang nanatili sa kanya ay pinagtabuyan pa niya. Sa labas, may lalaking maitim at tigyawating lalaki ang nagkukumahog makapasok sa korte. Isinisigaw niya doon na palayain si Ayla dahil buntis ito sa kanya. Natigalgal naman si Ernest nang marinig yun. Kilala niya ang lalaki. Isa to sa mga judge noon ng mga nag-o-audisyong artista. Muling bumalik sa court si Ernest. Babe, bumalik ka! Umiiyak na sabi ni Ayla. Akma sana niyang yayakapin to nang umiwas ang binata. Wag na wag ka nang magpapakita sa akin kung sakali man na hindi ka guilty rito. Inaantay ka ng ama ng dinadala mo sa labas. Napakakati mo. Anito sa kamuling lumabas. Maraming nagulat sa revelasyon. At the end, tila baawa nang pumalit kay Kath bilang simpatya na rin sa babae. Ngunit naisip din niya na kasalanan na rin niya yon. Sabi na nga ba niya, ginagamit nitong alindog sa mga lalaki para umangat. Pero wala siyang kaalam-alam na yun din ang magpapabagsak sa kanya. Kaya halos sa buong paglilitis ay inaming lahat ni Ayla ang mga kasalanang nagawa niya. Wala na siyang pakilalo pat nawala ng lalaking minahal niya. Iniwanan siya nito, which is deserve naman niya dahil kasalanan talaga niya. Wala na ring magagawa si Kath doon. She committed a crime and she should pay the price of her actions. At hinihiling niya na sana magbago na ito pagkatapos ng mga nangyari.
Nahatulan ng guilty si Ayla. Tulala siya habang hinihila ng mga pulis papunta sa kulungan. Naging madali rin kasi ang pagpapaamin rito na halos hindi na dinepensahan ng sarili. Lumipas ang isang buwan. Isang buwan nag-leave si Ernest dahil sa kinasangkutan niya. Gusto niyang mag-isip lalo na't sirang-sira ng imahe niya. Subalit si Kath, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang karera. Habang nasa bahay ay nagluto si Kath para sa dinner nila mag-asawa. Nando doon ang matanda at si Joyce upang bisitahin siya, lalo pat nananabik ito sa magiging inaanak niya. "I'm home," bulong ni Axel sa tenga ng asawa. Pumulupot rin ang kamay nito sa kanyang bewang, kaya hindi maiwasang magulat ni Kath. "Ano ba? Ginulat mo naman ako eh. Kamuntikan pang matapon tong sabaw." Ang bango naman. Ang sarap na nga magluto ng asawa ko. Pati siya masarap pa. Kumawala sa pagkakayakap si Kath. Marahan siyang hinampas ng aktres sa braso. "Pilyo ka talaga. Buntis na ako kaya hindi pa pwede." "Anong hindi pwede? Kahit 9 months nga. Pwede pa according sa doktor. Makakatulong daw yun para madali kang makapanganak." Namula ang pisngin ni Kath. "Ang laswa mo? Lumabas ka nga rito sa kusina?" Sigaw nito. Tatawa-tawa namang tumakbo si Axel papunta sa sala. Tila ba natutuwa siya sa pangaasar sa asawa. Pero hindi rin naiwasan ni Kath na pagbigyan ng asawa ng nasa kwarto na sila. Nang matapos sila'y hingal na hingal ang dalawa. "Yan bang hindi pwede? Nakailang ulit ka pa nga. Mas aggressive ka nga ngayong buntis ka, Han." Panunukso ni Axel. "Talaga? Pero may kondisyon. Bawal ang mapagod." "Aba, ako pang hinahamon mo ah. Sabi mo yan ah." Ani Kath, at muli silang nagtalokbong. Pagkatapos maipalabas ang movie ay muling dumagsa ang awards para kay Kath. Marami na rin siyang natatanggap na projects. Mas lalo pa siyang sumikat kaya naman walang paglagyan ng kanyang tuwa. Hanggang sa maanyayahan siya sa isang sikat na TV show kung saan may interview siya ni Tito Boy. "Sa mga nagdaang araw, nabalitaan ko na sunod-sunod ang pag-decline mo ng mga projects." Tanong ni Tito Boy. "Actually, gusto ko muna ng break. Lalo pat sariwa pa yung nangyaring kasuhan. Gusto ko muna ng peace of mind bago bumalik." "Okay, that's a good idea. So maraming nakakapansin na tumataba ka na daw. Is this because kumakain ka ng marami to relieve stress after your breakup with your fiancé?" Marahang napatawang aktres sa tanong na yon. "No, Tito Boy. Hindi ho ako tumataba." "Nagkabalikan na kayo ni Ernest, ganun ba?" "No. Cheating is cheating kaya ayokong bumalik doon. Actually, I have a husband now." "OMG! Grabe ang mga revelasyon mo, Miss Kath. At sino naman tong lucky guy?" "Andito siya." Maraming napatili nang lumabas si Mr. Axel Luther. "Miss me, baby?" Ani Axel na hinalikan pa ang asawa ng tuluyang makalapit kay Kath. Gulat na gulat ang lahat na ang isang ultimate hot bachelor na billionaire ay asawa na pala ng isang sikat na aktres. Samantala, laglag ang panga ni Tito Boy dahil sa hinagap ay wala siyang ideya o nakuhang impormasyon tungkol sa buhay pag-ibig ng aktres. Wakas.